Ang oras mga kaibigan sa buong Kapuluan, we have 13 before 11 o'clock. Good evening, Wednesday. Hello kay Sheila. Yung mister mo nandito. Para lang alam mo ba kung saan nagpunta to. Maligayang pakikinig po. Thank you very much sa lahat po na dumalaw sa booth ngayon. Lahat ng mga nilalang na nakauwi na dumalaw. Maraming salamat po. Thank you very much for dropping by the station. Pabati lang ako yung mga sumusunod na mga pangalan, yung mga pabati ng mga nandito ngayon. Saying hi to AAMT officers of PADS College of Aeronautics. Good luck sa midterm exams meeting bukas. Sabi ni Jeric, ni City at ni Kim. Good luck. Mag-review kayo. Di ba walang magagawa? Good luck. Nanay, Becca, Milan, Ate Lanchi, Ariola, Kyle, and Ashley. Si Richelle Ariola, Ella May, Milan, Joanna Cruz, Patrick Lanuza, Victory Itoy at Enchuang Montenilio. Pat and Dave, Food Corner from Katkat, Pulilan, Bulacan. Benjo, Patricio, Claire, Patricio ng Taguig. From Sharon Leduna ng Pasay. Si ang Prigo family of Batangas, Patricio family of Taguig, Bikutan. Ibeth Ababon and Hilaria Ababon ng Galinam, Davao del Sur. Captain Jusdeth Morales ng Lukban, Pasay. From Mona Lopez. Happy listening, Joe Marcunan ng Fort Lane Taxi. Ingat sa pagmamaneho. Maligayang pakikinig po. Sa mga nakahanda pa mga kaibigan, sa Dako Paroon, maligayang bati po sa inyo lahat. Thank you very much. Hope you guys are enjoying the conversations we have. Bago ko tumulay, nais ko lang bigyan pugay. Ang malaking pugay. Okay, pasalamat lang kay Sir Ringo at the rest of the team kanina. Yung kinikwento kanina. I attended kanina umaga yung ano ba yun? Kalimutan ko na yung organization org name. Basta yung mga pharmacy owners po nakasama sa convention na ginanap kanina dyan sa may Manila Hotel. Bali mga taga Norte, taga Mindanao, tsaka taga Laguna nakasalamu ako. Kasabay ko nag-lunch. Salamat po to my Unilever na may 2-in-1 Tusiran family. Nakakatuwang isipin mga kaibigan na you trusted my brand, my identity to endorse your brand, di ba? Na sa mga nagtatanong pa rin sa akin, yung commercial ko ng Tusiran, kung talaga ba naging payaso ako nung ako'y nasa estudyante pa, totoo po yan. Pinost ko nga yung picture ko, lang siyempre, yun nasa commercial, cute na yung dating nun. Pero nung nasa Instagram ko yan, tingnan nyo, yung itsura ko nung nagpayaso ako, buti nga, hindi binangungot yung mga bata talaga. Ayun, scary talaga ako. Magsasaka, ano ba, harvest ng tabako, harvest ng mais, palay, ano ba ginawa? Naglinis kami ng kulungan ng baboy ng kuya ko. Ano ba yung mga ginawa natin? Nanay ko tanim ng pinya. Lahat ng pagkakapiran. Well, anyway, pag nasa probinsya ka kasi, normal na ginagawa mo yan eh. Sideline. Diba? Ang daming panahon na pa pwedeng magamit mo na sa probinsya ka. Diba? Kasi dati wala pang gadget. Diba? Pag wala kang trabaho, wala kang school, wala namang gadget, diba? It's either you go play basketball, rasiplan, agawan base, or you work. Ice buko. Nagbenta ko na ice buko. Nagbote pala ako nun. Alam niyo ba, nagbote ako nun? Totoo yan, ha? Kapalit ice buko. Nung nagbenta ko ice buko, mga kaibigan, ang kita ko sa isang ice buko ay 75 cents. Every ice buko. Diba? Ang halaga ng ice buko ay 3 pesos. Akin yung 75 cents kada isang ice buko. Ito yung malapit. Sa arawan ka magbibenta niyan eh. Sa arawan. Pag medyo na uho-uho, kakakainin pa rin daw. Pag nakakain ka ng 2 ice buko, ang laki na ng lugi mo. Dapat di ka na lang nagbenta. Pero kumikita ko nun ha, may baon akong tubig. Maghapon yan ha. Pag tapos ng klase yung ibenta ko, o di kaya pag Sabado at Linggo. Ang pangalan nung nung pinag-ibenta ko, Lantano.
Yung Lantana family sa amin. Sa mga mahilig mag-double kahit mga kaibigan sa Indian, the downside of doing double jobs ay yung doubling ng pagkakasakit. So pag nagkaroon ka ng ubot sipon, 2-in-1, 2-siran mo na yan. Para habang nag-double kahit ka, hindi ka magkasakit at maagapan mo kagad kung sakali magkaroon ka ng ubot sipon. Doble kayod. Diba? Doble sakit, 2-in-1, 2-siran mo na yan. Dextromethorphan, HBr, phenylephrine, HA, paracetamol is a generic name of 2-siran for the if symptoms persist. Consult your doctor. 2-in-1, 2-siran. Ang pogi ko sa commercial, ang galing ng ilaw. Kikip ko yan. Na-photoshop eh. May kawalang tayo, nasa kabilang linya, si Jane ng Canada. Oh? Hello? Hello? Hello po. Hi! Hello po. Hello po. Hi, Papa Jack. Kumusta? Hi. Okay naman po. Salamat sa pagtatanong. You're 37? Opo. In Canada. Kailan ka pa na dyan, Jane? Last 2011 pa po. Tagal-tagal na rin. Kalahating dekada ka na nandyan. Anong trabaho ni Jane? Kaya nga po eh. Room attendant po. Room attendant. At may asawa ka na ba? Single mom po. Bali, may boyfriend po ako ngayon. Ooh. Opo. Ooh, I think that I found myself again. Pinoy? Opo. Bali, nandyan po siya sa Pilipinas. Bali, tumawag na rin po siya noon sa inyo last 2014 po. 15. Buti hindi ko na siya relasyon ninyo, no? Hindi po. Bali, naging part po kayo ng relasyon na. Wow! Madalang 1.5 din. Opo. Sige na. Mamaya po, mamaya. 1.5 lang ito gali nyo. Di na. Biro lang ate. Papadyak pag uwi ko. Pag uwi mo ate, matagal pa yan. Huwag 1.5, 2.5 na yan. Sige na, kwentuhan Plan mo. ko po sana ngayong October eh. Okay po. Papadyak kasi nung unang taon namin, nakaka-nervous talaga. Nakaka-nervous parang tumawag. Bali, nung unang taon namin, sobrang saya namin. Ganun naman ang relasyon eh. Pagbago, masaya. Pag tumagal-tagal, nagsuntok. Kaya nga po. Hindi po naman po nangyayari yun. Okay. Tapos? Opo. Tapos, after 1 year, palagi po kaming naka-online sa Skype. Pagdating ko galing trabaho, naka-online na kami hanggang paggising. Papasok ako. Hanggang ngayon pa naman po, ganun kami. Kaso nung after 1 year na, doon na nagkakaroon ng problema. Gano'ng katagal na ba kayo? 3 years po. 3 years na kayo. So, you're telling me na 1 year lang yung masasabi mong smooth yung relasyon? Hindi naman po straight na palaging, hindi naman po bali, more than a year po na ganun. Tapos after 1 year, doon na po nagkakaroon ng problema. Ano pinagawa niyo? Halong selos na. Ano pinagawa? Selos? Isa na rin po yun. Sino nagsiselos? Ikaw? Siya po. Ganda mo. Kasi Makaupo eh, no? Kasi meron po yung time na mamamalengke ako, pupunta ng Calgary, ganun. Tapos meron po yung katrabaho namin dito. Siya lang naman yung pwedeng mag-drive sa amin para mamalengke. Yun po, ganun po. So nagsiselos siya sa siya. Nagsiselos siya dun sa driver. Opo, bali hindi lang po naman siyempre driver with lover talaga yan. Lahat po dito, bali ganun po. Pero nalampasan po namin yon, nawala yon. Tapos hanggang dumating po yung time na last year, minsan twice a week, once a week, mga ganun na po yung away namin, yung parang nagiging sensitive na kaming dalawa. Parang ganun po. Tapos nitong taon na to, kasi last year, in-expect po niya talaga na uuwi ako, kaso may problema po yung papel ko. Yung work permit. Okay. Hindi po natuloy. So, naintindihan ko po siya
kung baga parang namimiss niya ako. Ako rin naman po. Kaya lang hindi ko gaanong pinaparamdam sa kanya na ganun din po yung nararamdaman ko kasi lalo pong kung baga mahina na nga siya tapos magiging mahina pa po ako. Kung baga po, pinapalakas ko po yung loob niya. Ganun po. Tapos, marami na rin po kaming mga plano, ganun. Naka-ano na lahat. Kung baga, siya nga po, in-apply ko na po siya dito as common law ko para mapabilis yung pagkuha ko sa kanya. Kung baga, meron na akong papers na hinahawakan. Okay. Parang ganun po. Tapos ngayon, palagi siyang nagtatanong kailan ka uwi, kailan ka magbabakasyon. Pinapaliwanag ko po sa kanya. Ngayon po, nakaprocess na po yung papers ko as sa permanent residence po. Ngayon, inaantay ko na naman yung work permit ko last April kasi uwi po sana ako. Hindi na naman natuloy kasi delay na naman yung pagdating ng work permit ko. Tapos ngayon, ang inaantay ko na naman po yung medical ko. Medical tapos ilang buwan na lang, okay na po lahat. Ngayon, sabi po niya, last week, yun na po yung pinakagrabing pagtatalo po namin. Pero before pa po yun, bali, nagiging paranoid po ako. Hindi ko po alam kung bakit. Normal sa inyo yan. Kung muna kami kung bakit. Pero don't get me wrong, hit kayo dyan. Bagay sa inyo yan. Kung yun na sobra, ako naging paranoid po. Okay, tuloy. Naging paranoid po ako kasi makasingit lang. Nung nitong taon na to, nandun na po yung palagi kami nag-aaway. Meron po yung napapansin ko sa kanya, lalim po ng iniisip niya. Parang ganun, magtatanong ako sa kanya, wala ganito, ganun lang, problema dito sa bahay, ganun yung sinasabi niya. Ano bang trabaho niya po? Tapos, bali, dati po meron po siyang, yung nag-imprenta po siya ng damit. Kung naalala niyo po siya po yung tumawag nung last year. Nag-imprenta po siya ng damit. Hindi ko maalala mo. Tapos, tapos ngayon po, meron na pong burger, footlong, mga ganun po. Like footlong? Opo. Oh my God, a hot dog is long, like 1 foot. That's why it's called footlong. Footlong. Ayun po. Pakaharot ko talaga. Tapos ngayon po, naging paranoid po ako na iniisip ko parang, ba't iba na siya? Parang iba na yung kinikilos niya, parang ganun, yung tipong maya yumuyo ko siya, may tinitignan siya sa cellphone niya. Yun po yung pakiramdam ko. So, palagi na po ako nagtatanong. Kasi nung mga last year, kasi pagdating ko, kung baga busy po siya sa trabaho, sa shop niya. Nandito lang naman po pagdating galing trabaho, bali nandito na ako sa kwarto ko, ganun. Mag-uusap kami. Tapos hanggang dumating po yung time na siya, parang question niya ako, but hindi na ako gaanong nagkikwento, hindi na ako gaanong nag-open. Kung baga Papa Jack, nasasabi ko naman sa kanya, sa tingin ko nasasabi ko naman sa kanya lahat. Kung minsan nagtatanong siya, doon ko lang sinasabi sa kanya. Tapos ngayong taon na to, ang inaano niya, ba't parang nagbago na daw ako, ganun. Kumbaga, mayroon na po yun nga po, yung palagi kaming nag-aaway na. Tapos dumating na po yung time na yun na po yung sinasabi kong nagiging paranoid ako na akala ko may ka-text siyang iba. Tapos naiisip ko pa minsan, Papa Jack, yung pupunta ako ng trabaho after niya akong ihatid kasi naka-online kami pag naglalakad ako, walking distance lang yung work ko. Siguro pag walking distance, pwede ka sumakay? Papa Jack, walking distance. Paano pwede kang sumakay? Pwede naman po. Kaya lang, Ano nang tawag doon? Riding distance. Ang corny na. Anong oras na ba? Riding distance. 11:01. Oh my God. 11:01, pangit ang joke. Patayin na ang radyo. Mga 11:02, gaganda yan. Buklan niyo na ba yun? Baka singit lang. Ano ba kayo? Tige, tuloy mo. Walay. Tapos ngayon po, yun na po yung kung baga nasanay siya sa akin na naging tahimik ako last few months. Naging tahimik ako, tapos biglang ngayong na to, palagi akong nagtatanong sa kanya na, saan ka galing? Saan ka ganito? Yung palaging ganun, Papa Jack. Tapos meron pa yung magbabike siya.
Tanggap ko naman po na na may kasalanan din ako kasi minsan mahigpit ako sa kanya. Kasi kung halimbawa magpapaalam siya, magbabike siya, ganun, pupunta sila sa halimbawa papadya sa Cavite, Tagaytay, ganun. Ang layo naman yan, ganito, baka delikado ang daan, tipong mga ganun papadya. Alam niyo, teka lang ha, alam niyo pa yung ganyan ninyo, yung, eto na, para lang maging malinaw tayo ha. Girls, tuturuan ko kayo ng teknika. Ganyan. Opo. Pupunta kayo ng Cavite, magbabike kayo, delikado yung daan, huwag niyo yung plastikin pa, hindi naman kayo nag-aalala sa safety namin. Hindi naman yun talaga ang concern ninyo. Diba? Ang concern mo, baka may iangkas na iba. Liwanagi mo na yung concern mo para malino na ma-address. Diba? Hindi yung plastikin. May ganyan pa. Mag-iinom na naman kayo magkakaibigan. Ano ba yan? Di ba hiningalan sa sarili mo? Mapuyat ka na naman. Hindi ka nag-aalala yung mapuyat yan eh. Nag-aalala ka. Baka pag nag-inom, ganyan. Pag nag-inom, may kakatabing iba. Diba? Pag yun na para ma-address ang tama yung issue. Tapos? Takot lang, Papa Jack. Tapos ganun, Papa Jack. Kumbaga, parang inipon niya lahat yung mga yon. Tapos nitong mga nakarang buwan, yun nga po, tanong ako ng tanong sa kanya, mga tipong ganun. Kumbaga, nasanay na siya, naging tahimik ako nung mga nakaraang buwan. Kumbaga, in-apply na po niya yon. Nung last week, yun na po yung pinakagrabe. Nung last Wednesday po yata yun. Yun na po yung pinakagrabe na kasi naka-online po kami, matutulog ako hanggang paggising ko. Paggising ko, nalimpungatan ako, wala po siya doon. Before po ako matulog nung time na yun, nagpaalam po siya na may meeting daw po siya sa chairman nila, barangay chairman nila. Tapos ngayon, anong oras na mag-12 na po nung time na yun, sabi po niya sa akin, 7 yung meeting nila, mag-12 na po nung time na yun, wala pa siya. So, iba na naman po yung naisip ko. Puro message, nagme-message po ako sa kanya, tumatawag ako, ni isang reply, wala. Kahit sagutin niya na, mahal, nandito pa ako kina chairman, kahit ganun man lang po sana, wala po. Hanggang nung dumating na po siya, doon na po kami nagtalo. Dumating na po yung time na sinabi niya sa akin, although noon po, sinasabi ko rin po sa kanya na, magpahinga muna tayo, ganito, pero hindi po natutuloy kasi hindi po kami give up, kumbaga. Tapos, nung Wednesday, yun po, siya po yung nagsabi, pahinga muna tayo, gumanon siya sa akin. Tapos, bakit ano bang naging problema, ganito. Parang ako pa ngayon yung may kasalanan. Sabi ko po sa kanya. Hindi ako na lang may kasalanan. Para wala nilang magturuan. Ako lahat may akuhin ko na ho. Kahit yung mga lubak sa EDSA, it's my fault. It's me. Like, tapos? Kasi Papa Jack, kumbaga nung time na yun, nung sinabi niya sa akin na ganun, parang hindi ko kaya. Yeah. Inano ko agad sa sarili ko kasi naging panatag ako, Papa Jack. Na naging at least ako na kahit awayin ko tong lokong to, hindi niya ako iiwan. Titiisin ito yung yung kapagitan ng ugali ko kasi mahal niya ako. Ha? Opo. Yun po yung nasa isip ko. Yun po yung kasi sabi ko, kumbaga, ang dami na naming pagsubok na pinagdaanan ganito. Sa ganitong simpleng bagay pa. Kumbaga ganun, Papa Jack. Tapos ngayon, nung time na yun, nung Wednesday, yun na po yung pinakagrabe. Kinausap ko siya maigi. Nag-usap naman kami. Teka lang natin, isettle natin. Di ba, 12 o'clock na wala pa siya, na? Opo. May meeting siya, no? Ilang taon na ba yun, lalaki? 3 years gap po kami. 34 na po siya. 34. Ano dahilan? Bakit di niya nasagot yung tawag mo? Naiwan daw po niya yung cellphone niya. Okay. Ako, I don't know kung totoo yun o hindi, ate. Pero naiintindihan ko siya kung niya sinagot kasi ang hirap mo kausap. Ganun lang kasi yan. Opo. Honestly, ate, pinapakinggan ko lang yung kwento mo, sumasakit dibdib ko sa'yo. Napaka-nagger mo tsaka possessive. Kaya nga po. Hindi, ako jowa mo, ako jowa mo, hindi ka abutin sa akin ng 2 weeks. Ay, ganyan ka possessive, ay, pusa. Pagbabike lang may issue ka. 37 ka na para kang tanga. Di ba? Ano makakasambot? Tapos?
Tapos, Tapos ganun po. Nitong year na to, naging ganun lang po naman ako, Papa Jack. Kasi nung mga nakaraang nung last 2 years, bali, kumbaga maganda po yung relasyon namin. Hindi po ako ganun. Kasi yun nga po, yung sinasabi kong naging panatag ako sa kanya, naging atis ako sa kanya. Na alam kong hindi niya ako iiwan. Tapos ngayon, nitong mga nakarang na lang po, doon na lang po ako palaging nagtatanong sa kanya. Yun po, tinatanong ko lahat sa kanya, saan ka galing? Mga tipong ganun po, Papa Jack. Tapos ngayon, yun na po, bali, nag-usap kami nung Wednesday. Tapos, sabi ko sa kanya, sige na, magpahinga ko. Marami po kami pinag-usapan na ganito. Hindi ako susuko. Okay, kung yun ang inaano mo sa akin, magbabago ako. Ginanon ko po siya. Talagang hindi ko po siya binitawan. Magbabago ako, magiging kinabukasan. Bulldog. Look at me. Nagbago siya. Oh yeah, 11:08. Maganda joke ha. Okay, makulit dyan. 11:08, tandaan niyo yan. Tapos, ano nangyari? Ngayon po, nung time na yon, kinabukasan nun, ganun, nag-uusap kami. Pero hindi na po kagaya dati. Seryoso po siya, ganun. Sabi ko, sige, siguro nag-a-adjust na naman to. Sabi ko sa isip-isip ko. Hanggang nakapag-decide kasi nung nag-aaway po kami, tinanong na naman niya sa akin kung uuwi ako. Uuwi ka pa talaga, gumanon siya sa akin. So, kasi sinasabi ko sa kanya, mahal kung uuwi ako, paano na yung kasi medical na lang ako, inaantay. Ngayon, nagtanong-tanong ako sa mga kasamahan ko, gaano ba katagal, ba't ang tagal ng papers natin. So, pati yung mga iba matagal din. Ang ginawa ko ngayon, sige, uuwi ako, sugal na to. Gusto kong maayos yung relasyon namin. Bali, isipin ko na lang ngayon yung relasyon namin. Hindi ko na iisipin yung pera na magagastos ko. So, nung sinabi ko sa kanya na uuwi ako, yun po, ayaw din po niya. Sabi po niya, yung mga sinabi ko sa kanya noon, yun na din po yung sinabi niya sa akin na, sabi mo hindi ka pwedeng umuwi, sabi niya sa akin. Di ba malaki na naman magagastos mo pag uwi mo dito, tapos may gagastusin ka pa dyan, may hirapan ka na naman magbayad sa mga utang mo, ganito. Ganun po yung sinasabi niya sa akin. Tapos, gusto kong maayos tong relasyon natin. Anong work mo ulit natin? Anong work mo ulit? Ha? Room attendant po. Room attendant, okay. Malakas ang tip sa inyo? Hindi po gaano eh. Magkano yung pinakamalaking tip? Talaga? Magkano yung pinakamalaking tip na natanggap mo? Po, 180. Canadian po. Magkano yun? Canadian po. 180 magkano? Bali, 35,000. Bali, almost 6,000 po. May ina pa ba yun? Yun lang po. Bihira lang. Papa Jack, bihira lang po yun. Talaga? Sige. Opo. Mahirap din trabaho niyo. Siguro isang beses or wala. Mahirap din trabaho niyo. Sobra po. Opo. Sabi po niya, uuwi ka. Tapos, tapos babalik ka na naman, magtatrabaho ka para pambayad ng utang mo. Nagpapakahirap ka dyan, natatalsikan ka ng ganito-ganito, maduduming tapos ganyan rin lang, gumanon siya sa akin, Papa Jack. Tapos ngayon, nung nag-usap kami kagabi, nang masinsinan, tinanong ko siya kung mahal pa niya ako. Palagi ko siyang tinatanong, Papa Jack, after po nung nag-away kami. Oo naman, gumanon po siya. Tapos, sabi ko sa kanya kagabi, pwede tayong mag-usap. Yeah. Sabihin mo sa akin kung ano yung ayaw mo sa akin, sabi ko sa kanya, sasabihin ko rin sa iyo. Tapos ang sagot po niya, kasi palagi namin pinag-uusapan noon, yung ganon, tapos pero nauulit pa rin. Tapos yun po yung sinabi niya sa akin, mag-uusap na naman tayo ng ganyan. Tapos mauulit rin lang, gumanon po siya sa akin. Mahal, wag mo nang isipin yung noon, yung ngayon ang isipin natin. Sabi Nina. Kaya nga natin, po? Sabi Nina yan. Siya po. Ay, ako po yung nagsabi na na ang isipin natin yung ngayon. Kaya nga parang nag-uumpisa na naman tayo. Yun po yung sinabi ko sa kanya. Kaya sabihin mo sa akin kung ano yung mga pagkakamali ko, sabi ko po sa kanya. Kumbaga, starting over again ang datingan.
Opo, ganun yun. po. In English ko lang. Ang tawag dyan, participation. Tapos? Tapos po, sinabi po niya lahat-lahat sa akin. Nakinig ako, ganun na pala. Oh, sorry. Nag-sorry po ako sa kanya. Tapos, yun, nagsabi Ano din yung po mga ako sa sinabi kanya niya sa'yo? kung ano yung, Ano yung mga sinabi niya sa'yo na ayaw niya sa'yo? yun po, yung sinabi po niya na naging mahigpit na po ako nitong mga nakaraang buwan po. Okay. Sa kanya, parang hindi na daw po makagalaw, parang nasasakal daw po siya. Samantalang noon daw po, wala akong ganun sa kanya kasi may tiwala po ako sa kanya, Papa Jack. Bali, hindi po ako naging, tapos sinasabi pa po niya noon sa akin na, ba't hindi ka man lang magselos? Ba't hindi ka man lang, anong pagsilosan ko? Sabi ko sa kanya, wala naman akong dapat pagsilosan, sabi ko sa kanya. Ganda mo eh. Yun po yung sinabi po niya sa akin, hindi daw po ako marunong magselos. Sabi ko sa kanya, nasa lagwar yung pagsiselos, hindi lahat ng bagay pinagsisilosan ko, sabi ko po sa kanya. Kaya nasanay po siya sa ganun. So, nitong mga nakaraang buwan, naging selosa po ako. Aminin ko po, naging possessive ako nitong nakaraang buwan. Bakit? Tapos, Dahil sinabi niya? yun nga po, parang, hindi po. Kasi yung sinabi po niyang yun, bali nung, mga 2 years pa lang po kami, Okay. yung sinabi po niyang ganun. Tapos Ngayon na lang po, parang ngayon na lang po yung pinakagrabing nagtatalo kami. Tapos ngayon, nung sinabi po niya sa akin kagabi na nasasakal siya ganito. Papa Jack, yun lang po naman yung may naramdaman ako nakakaiba. Na iniisip ko ngayon, as in ngayong taon lang po na to na nagiging paranoid ako, ganun, nagiging mahigpit ako sa kanya. Yun po. Bakit ba kasi? Ano nag-trigger niyan? Hindi ko alam, Papa Jack, kasi parang yun nga po. Ano yan? Lagi kami naka-online pero parang nalilito siya, parang kumbaga nawawala siya sa sarili niya. Ganon? Tipong ganon po. Baka ba pwedeng may problema lang na iba, hindi mo babae? Lagi kasi ang default, lagi mo babae. Yun nga po, bali, sinabi naman po niya sa akin. Although alam ko naman po, bago naging kami, alam ko na rin po na may problema siya sa kanila, yung about po sa mama niya. Opo. Tapos, yun po yung sinabi niya sa akin, ba't para kang tuliro dyan, ba't parang, tapos meron pa po yung time na magtatanong ako sa kanya, parang naiirita siya, tipong ganun po, madali na po siyang uminit yung ulo niya. Yun po, yung parang naging ko na po, parang siguro may babae na to, ganito, yun na po yung Tapos maya na nasa tumitingin sa baba, yung cellphone niya. Yun po, naging paranoid na nga po. Inaamin ko naman po, naging paranoid na po ako nung na to, last few months. Yun na po yung naging sa amin. Tapos yun po, kagabi po, yun po, nag-usap kaming dalawa. Tapos okay naman po yung pag-uusap naming dalawa. Pero hindi ko po alam, Papa Jack, ano pong gagawin ko para maibalik po yung dating kami. Akala ko ba nag-usap kayo kagabi? Bakit natanong ka sa akin? Opo. Hindi, Papa Jack, kasi hindi ko alam, Papa Jack, parang ang ng isip ko na although sinabi naman niya sa akin na kaya siya tumitingin-tingin palagi sa cellphone niya gawa ng yung Pokemon po. Naglalaro po siya ng Pokemon Go. Yan talaga, alam niyo na, nakakasira ng relasyon yan. May kaibigan ako, naglaro ng Pokemon, ang nahanap Poke niya. Tapos, ang hinahanap ko po sa kanya, ang hinahanap ko po, akala ko, Papa Jack, nung after namin mag-usap kagabi, okay na lahat, yung naging okay naman, Papa Jack. Unti-unti, hindi ko naman minamadali. Kaso gusto ko pong maibalik yung dati, yung nag-aasaran kami, yung nagtatawanan, mga ganito. Wait lang. Jane? Okay. Apa. First of all, sabi mo, nag-usap kayo kagabi. Ibig sabihin, the two of you already, di ba, figured out a decision or a solution kung paano maaayos to. And now you're asking me, anong gagawin ko? Kala ko ba nag-usap kayo kagabi? Papa
Papa Jack, ang pinag-usapan lang namin kagabi is yung ayaw niya kung bakit naging ganito yung ano namin. Hindi ba doon nag-uumpisa yun? Di ba? When you can... Wait. Ang daldal mo. Oh. Papa Jack Ilocano. Diba? Di ba doon nag-uumpisa yan? Kapag na-identify nyo na kung ano yung ayaw nyo, ayaw niya, ayaw mo sa kanya, then you start adjusting. He told you last night yung mga bagay na ayaw niya sa'yo. And alam mo yan, malinaw sa'yo. Why ask me? Di ba dapat alam mo na? Alam mo ganito, Jane, ito, malinaw sa akin yung gabi na sinabi niya sa'yo kung ano yung mga ayaw niya sa iyo. Alright? Sinabi niya sa iyo yung mga ayaw niya sa iyo. And yet, you're asking, malinaw ate, na hindi ka nakinig sa kanya kagabi. Kung baka Papa Jack, hindi namin ganong naituloy yung usapan namin kagabi kasi hindi naman kailangan tapusin yan eh. Ganito honestly Jane, I really believe that even before nagtanong ka sa kanya yung mga bagay na ayaw niya, na ayaw mo, or ayaw niya ate, bago ka nagtanong, bago niya sabihin sa'yo, alam mo na yun. Nag-aaway kayo palagi. Alam mo kung anong bagay na ayaw niya. You've been together for 3 years. You know exactly what ticks him off. Tama? Opo. Alam mo kung anong kinagagalit niya. Alam mo kailan siya mapipikon. Alam mo kailan siya magagalit. Alam mo kung kailan mauuwi sa away ang simpleng usapan. Alam mo yan. Opo. Diba? But the weird thing is, kahit alam natin at aware tayo na itong usapan na mauuwi sa away, no one care to stop and shut the F up. Diba? Why? Because we are just so focused, diba, na makipagtalo before we can even hear kung anong reason sa atin. Nakafocus tayo sa sasabihin natin, hindi natin narinig yung sinabi sa atin. I'll tell you one thing. Alright, Jane? Ito bias ito ha? Bias ito. Ito yung opinion ko lamang. This has nothing to do ate with generally sa problem na sinabi mo sa akin. But honestly, listening to you, napaka-possessive mo pakinggan. Wala ni isang parte ng kwento natin natin, yung kinento mo sa akin ate, na ginawa ninyo o nangyari sa inyo magjowa ate, o desisyon na ginawa ninyong dalawa that happened na kayong dalawa ang nag-decide. Everything happened under your terms, within your comfortability. Meron lang isa, di ba? Nung sabi niya wag ka nang umuwi dito. But honestly, originally, yan ay ikaw may gusto na wag umuwi. Tama? Ikaw talagang ayaw umuwi, and then sinuportahan niya yung ayaw mo nang umuwi, and then he made you realize the thing that you told him before, now it's his fault. Yun po, nag-usap po kami tungkol doon po sa pag-uwi po kagabi kasi sabi po niya, may, kumbaga, sinabi po niya sa akin lahat-lahat po yun kagabi na yun nga po yung sinabi ko rin sa kanya na kung anong reason kung hindi ako pwedeng umuwi. Bali, yun po, na-decide ko, nakinig naman po ako sa kanya na, o sige, yun po, hindi nakinig ako sa kanya kung baga ika-cancel ko na po yung vacation na ni-request ko sa trabaho ko. Okay. Ganun po. Tapos, pero Papa Jack, hindi mawala sa akin yung natatakot ako. Baka mamaya, dumating yung time po na mag-uwi ako. Tapos, gusto kayo, yun po yung isang rason ko na uuwi. Para maayos po yung, maging maayos po talaga, na maibalik namin yung dati. Well, good. Pero nakinig po ako sa kanya na if that's what you want, amen sa bagay na yan. Sana maayos nyo. Diba? I hope you get to fix what you need to fix. I hope you can patch things up. Palagi kong, diba? Opo, yun po yung palagi kong iniisip po na hindi na nga po ako nakakapag-concentrate sa trabaho. Ganon, nakikita po niya ako minsan tulala ako. Hindi ko lang masabi po sa kanya na gustong-gusto ko po siyang makasama, umuwi. Ganon po. Kaso, isa pa pong reason niya, kaya wag muna ngayon kasi busy po siya. Kung baka may pasok, hindi kita maasikaso, sabi niya. Paano tayo magkakaroon? Kung baka siguro paano kami magkakaroon ng moment, tipong ganun po, kasi busy po siya. Well, I don't know. Honestly, it doesn't really matter naman kung busy siya. I hope you will find time.
Nagtataka ako, honestly, Jane, I am on your side na nagtataka kung bakit ayaw ka na niyang umuwi muna. Kung pwede naman. Di ba? Nakakapagtaka lang din. Hindi sa sinusulang kita ate, nagtataka rin ako. Kasi parang ayaw ka na niya makita muna. Tama? Yun na nga po eh. And you are right, ate. You are right. Diba? Tama ka dun sa sinasabi mo kanina that there's something that needs fixing. May kailangan ayusin. Opo, yun nga po kaya sinasabi ko sa sarili ko, sinasabi po ng mga katrabaho ko, ba't ka uuwi, ganito, anytime pwede nang lumabas yung medical natin. Hindi, kumbaga hindi ko na po iniisip yun, ang iniisip ko na po ngayon yung sa aming dalawa. Gusto ko po talagang maayos, kaya minsan palagi po siyang nagtatanong sa akin na, ba't parang ang lalim na naman ng iniisip mo, ba't tulala ka na naman dyan? Kasi Papa Jack, iniisip ko palagi, ano bang move ang dapat ko na namang susunod kong gawin para mapasaya siya. Ano naman, anong sasabihin ko? Teka nga muna, Jane, ganito ano. Muntik na akong masama sa'yo. Muntik ko na rin palakihin itong problema ito. Bigla na ako napaisip. Ano ba talaga problema ninyo? Wala naman talaga. Tama ba? I mean, in your story, there is really no tangible problem. Wala kayong problema. This is a very classic case of misunderstanding, miscommunication, and misinterpretation. Right? Opo. Tama, mali? Tama po. Alright. If we both agree, ate, that there's no problem, stop trying to fix things and go back to being normal. Kasi para tayong baliw pala dito, mag-uusap tayo, we are going to come up with a solution, but we don't have a problem. Wala kayong problema, nag-aaway. Wala lang ito natin, hindi lang kayo nagkaunawaan, it happens. And you have to remember, you have to remember, sa lahat ng LDR, pag LDR ang relasyon, when you fight, when you argue, you are actually communicating. Fights and arguments, mga kaibigan, are forms of communication when you are away from each other. Because there are things that you can only express, you can only say, kapag nag-aaway kayo. Alright? Opo. It's okay. Pero parang hawa nyo na. Huwag naman kayo masanay that every time you want to communicate, you do it in a form of fighting. Hindi rin tama. Opo. May tanong po ako, Papa Jack. Sa tingin niyo po, itutuloy ko po ba yung pag-uwi ko or papakinggan ko na lang po siya na kasi... Ganito honestly, Jane... Opo. I can just go ahead and tell you, umuwi ka because you want to come home. Tama? Opo. Okay. But, una-una, ba't ka ba nasa Canada? You are there diba, for practical reasons. Tama? You are there for practical reasons. Pag umuwi ka, is it going to be practical? The answer is automatically no. Tama? Opo. Alright. And right now, ate, with what you have, with what mood you have right now and how he is, things are just a bit confrontational. Ayusin nyo muna to before you come home. Konting antay naman na lang, darating na yung medical mo. Hindi naman, may nag-tweet sa akin na it does not take long for a medical na makuha pag nasa Canada ka. Mabilis lang. Diba? Sa atin lang mabagal-bagal naman actually. Ibang bansa, mabilis lang naman Pero nga, bumibilis ng mga bagay-bagay niya. Opo, expect ko nga po okay na lahat ng natanggap ko na yung papers ko. Expect ko po November. Okay, malapit na November natin. Malapit na September na Hindi po, pero ngayon po naging mabagal na naman gawa po nung nangyaring sunog po sa Fort Mac. Kung nabalitaan niyo po yun. Actually, hindi. Yun po, kaya naging mabagal na naman. Tulog ako nung nabalita. Kaya hanggang... Yun natin, so
uwi ba ako? Umuwi ka, di ba? Tsaka na pag naayos, nakuha ng papers mo. Opo. For practicality reasons. And the most important part is, I'd like to believe, and I want you to be with me here, that this can be fixed, ate. This can be fixed. Stop trying. Ito yung kanina intro ko sa before I talked to a caller kanina. Yung intro ko. Sabi ko lang, we try to win every fight over the person we love so much, and yet we do not realize we are just losing each other. If you try to win every argument or arguments, mga kaibigan, or all the arguments, you end up losing each other. You might win the argument, but you will lose the person. Sometimes, kahit na tama ka at kahit na meron kang argumento, you just have to keep silent. Diba? Because you have to think na sumagot ka man, it will not change. Diba? It will just worsen the situation. Why? Yung taong kaaway mo, mahal mo naman. Kung ang gusto mo lang naman ang mangyari, mas bida ka sa kanya. Kaila, 'di ba? Mas ikaw ang panalo kumpara sa kaaway mo dahil mahal mo naman yung tao. Ang tanong dito, is love a competition? It's never a competition. It's actually a compromise. Would you, 'di ba? Are you gonna feel good if you win over, 'di ba? If you win a fight over the person that you love? Hindi rin naman eh. Hindi po. I'm talking to you this way, ate, because it's clear to me na wala naman ding third party involved here. Kasi kung meron, then we'll be having a different kind of conversation. Pero wala naman eh. Tsaka huwag kang gano'ng mahigpit, ate. Anak ng Pokemon, oh. Pati yung pagbabike ba naman, issue mo. You know, you will never own your partner. Kahit pakasalan mo yan, that person will never be your property. He will always be a different person. And you are not supposed to be in any ethical standards. You are not ever, di ba? You're not supposed to tell your partner what's fun and not fun. You're not supposed to tell your partner, di ba, kung sino ang pwede niyang piliing maging kaibigan at hindi maging kaibigan. You're supposed to embrace your partner for who he is. Pati pagbabay ka, alam mo, ito'y maliit na bahagi ng kwento na nabanggit mo na lang. Pero I'm sure hindi lang yan sa ganyang bagay ka na nagnanag sa kanya. Pati pagbabike, and then you want, di ba, to sugarcoat na kaya mo siya ayaw magbike kasi malayo, delikado. Ay, tumigil ka nga. Diba? Hindi naman lang yun ang concern mo eh. Tama ba, mali? Tama po. Ang tao, ate, pagkatiwala mo o hindi, huli mo o hindi yan, kung balak kang lokohin, lolokohin ka dyan. Ganun kasimple yan. Kahit bantayan mo yan. Kung balak kang lokohin yan, ate, kala mo hindi niya kayang gawin. Ang mga lalaki ninja yan, mga yan. Kung balak kang lokohin ng lalaki, ate, kahit anong huli gawin mo, lokohin ka niyan. Yung mga mag-asawa nandito, araw-araw mag-asawa, naloloko ng mga lalaki, yung pa kayo nasa Canada ka. Kung balak niya. Diba? Opo. Diba? Tsaka, ang buong katotohanan, ganito mga kaibigan, the effort of trusting someone and doubting someone is the same effort. They just belong to the different ends of the spectrum. Trusting someone that's positive, doubting someone that's negative. You give in the same effort. Hanap ka rin lang ng effort natin na ibibigay mo sa partner mo, magpapagod ka rin lang, doon ka pa sa nakakasama ng loob. Wala ka naman basihan. Instead of trusting your partner, you choose to doubt your boyfriend. For what reason? Anong dahilan mo? Mawala po siya. Mawawala talaga yung ganyan ka. Okay lang naman magselos, walang masama. Diba? Okay lang magselos. Opo. Walang masama dyan sa pagselos. Gawin nyo lang cute. Saktuhan lang.
May dalawang klase ng selos, di ba? Yung may mga selos masarap sakalin na kasi, ang kulit na eh. Yung nagtanong, pero alam mo ba, sagot naman yung tanong mo, but you are never going to believe dun sa sagot na binigay sa'yo. Why? Because you're just so focused dun sa bintang mo. Tsaka, alam mo, sa kwento mo, Jane, ang dating parang nagbabantayan kayo. Mag-Skype kayo na, online kayo na hanggang matulog kayo para kayong tanga parehas. Kapag kasi nag-umpisa kami sa gano'n, so kung nakasanayan na namin problema. Walang problema doon, ate. If you want to spend time, naka-Skype kayong dalawa, kakita niyong bawat isa, ate. Walang problema. But the thing is, you do not do that because you enjoy looking at each other. You do it, why? Because you want to guard each other. Ano sa empleyado mo? Para CCTV yung dating. Di ba? Yan ang dating eh. Kung naka-Skype kayo, di ba? At ang dahilan ninyo ba't yung ginagawa yan is because you enjoy looking at each other. You enjoy communicating. You want to maintain and retain nyo yung mga kindatan ninyo, mga obnoxiously coined na sa inyo lang dalawa nag-exist na biruan. Bahala kayo, gawin ninyo. Pero ginagawa mo ito para bantayan siya. Parang bata, 34 years old, nagpunta sa meeting, tawag-tawagan mo. 7 to 12, di sinasagot telepono. Paano? Di ba? Stressful kang kausap. Kahit ako hindi ko sagutin talaga. Padala kita emote ko, hindi may sungay. Hindi pula. Di ba? Actually, pinapakinggan ko lang yung kwento mo na stress ako sa'yo. Muntik na akong reglahin. Napaka-possessive mo. Alam mo ko ano yan? Asal pangit yan. Asal pangit yan. Lahat ng bagay gusto mo sa kanya bibintang. Ano pa yung kwento mo kanina? You promised him. Ito, babalikan ko lang ha. Apa. You promised him uuwi ka. Tama? Ikaw na-promise. And then, you realized gastos lang. Tama mali? Hindi, nag-promise po ako sa kanya noon nung ang akala, marireceive ko na po yung work permit ko noon. Alright, kasi nag-wait na rin po ako nung time na yon. Ganun po. Ganito lang. You promised him uuwi ka. And then, you had to cancel. Tama? Opo, gawa ko ng work permit. Wait lang. Huwag kang defensive. Huwag kang defensive. Alright? Opo. Uulitin ko ha. You promised him uuwi ka, but you had to cancel it. I'm telling you ate, whether your reason or your reasons ate are valid enough, it's understandable sa mga loob niya. Why? Nag-promise ka eh. Kay valid yung dahilan mo, hindi. Tama? Opo. So mga loob niya, nag-promise ka eh. Kung hindi mo natupad ate, Opo, nanit. shut the F up. I'm talking to you. Opo. Kung ano man dahilan mo ate, valid or not, nagtampo yung tao. Ngayon, di ba, what's the most sensible thing to do? Apologize. Sinadya o hindi. Walang pinagkaiba yan ate. Naglalakad ka sa MRT, sumakay ka ng MRT, nakatapak ka ng paa, masakit. Sinadya mo o hindi, mag-apologize ka. Tama? Opo. Ganon yung ginawa mo sa kanya, pero matapang ka pa. Kanina. Kasi hindi niya maintindihan, Papa Jack, na ganito. Hindi yun ang point. Di ba? The person feels bad. Inasahan ka niya eh. Kaya matapang ka. Ang nakakatuwang part dito, ate, nung siya na nagsabi na magpahinga tayo, nagulantang ka bigla, oh my God, di ko pala kayo mawala siya. Pero kanina, ikaw ang nagkwento sa akin that every time, di ba, you get the chance, ikaw lang kikipag-iwalay. But you take credit sa sarili mo. Hindi naman po natutuloy. Pero ginagawa mo. And just because binabawi mo ito doesn't mean you're a better person.
You want to have special rules when it comes to you. Pag siyang gumawa ng mga bagay na ginagawa mo sa kanya, he's wrong. Ang cute-cute mo na, sarap lang sakalin. Tignan mo, sabi niya magpahinga tayo, nagulantang ka. Hindi ko kaya mawala siya, gusto ko umuwi. O, di para kang tanga. Ikaw pa tumatapang kanina. Diba? Finally, he got your attention. Am I making sense? Opo. Ang taong mga mahal natin, eto bago, because I'm going to ask you to send out the message para sa kanya. But before I do that, I want you to remember this. Are you there? Nakikinig ka ba, Jane? Opo, nakikinig po ako. Ganito, ano? Yung taong mahal natin, ang pag-ibig, para sa dakot na bigas yan. You try to hold it in, di ba? So tight, kakawala yan sa kamay natin. So you just have to keep a balance between holding it tight ate and just trying to keep it ate. Alright? Opo. Okay. Actually, walang point yun. Gusto ko lang mag-English. Itawid ko naman sa pagbigyan. Ganun talaga yan. Cute ko nga ako dun Bigla ko nakasya ang sarili ko Ganun talaga ako makalit. You want to fix things, right? Opo. Alright, then fix it. Paglambing ka na. Huwag nyo nang pag-usapan pa kung saan nagkamali. Tama ka naman, mag-umpisa ulit. If you tell me, Papa Jack, anong gagawin namin? Magtanong ka sa jowa mo. Wag ako. Because honestly, he told you last night ano yung mga ayaw niya. Malamang siya rin magsabi sa'yo ng mga bagay na gusto niya. Wag ako. Dahil lang umpisa na yung proseso ng mag-uusap. It will be so unethical na bigyan kita ng advice kung siya na nagsabi ng mga bagay na ayaw niya at gusto niya. So you guys talk. Like two adults, and diba, who understand each other towards a common goal. Parang company mission and vision goal to Ang cute ka. Ang cute ka dito sa part na to. Diba? Company mission, vision and goal to Alright? Opo. In the common purpose of serving the nation. Ganun, Jess. Anong pangalan niya? First name lang. Ryan po. Ryan. Nasaan si Ryan ngayon? Anong lugar? Nasa Ermita po. Sige. Pinakahanda ba siya? Manila. What do you want to tell Ryan? I want you to apologize at and make a promise sa kanya. I want you to make a promise sa kanya ate about what you're going to change or reform sa sarili mo. Basically, I want you to promise Ryan that you are going to be the girlfriend that he had. Right? Opo. Go back to being the person that you were nung inapasangan niya mahalin. Alright, go ahead. Ryan? Mahal, alam ko nakikinig ka ngayon. Gusto ko nang mag-sorry sa'yo. Yung pinakita kong bakit na ugali ko itong mga nakaraang buwan. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Sinabi ko na yan sa'yo kagabi na nung nag-usap tayo. Na ayaw kong mawala ka sa akin. Kaya tinanong kita kung ano yung ayaw mo na ugali ko. Kaya, mahal, magmula ngayon, alisin ko na yon, babaguin ko na. Alam mo kung gaano kita kamahal. Kung alam mo lang na araw-araw kong gusto rin umuwi. Gusto kong magkasama tayo. Tsaka yung sinasabi mo sa akin na mas gusto ko dito, ganun.
Mahal, para sa atin to. Kung baga nag-iipon lang ako. Wala naman akong balak na forever na tumira dito. Gumagawa ako ng paraan para mapabilis yung pagsasama natin. Sana wag kang bumitiw. Makakapit lang. Mahal na mahal kita. Pangako sa'yo, magbabago na ako. Yan lang, Papa Jack. Mag-ingat ka dyan palagi, mahal. Ang cute-cute mo na. Oh my God, you are such Jane. Pa. Ano mo, honestly, tama ka naman, di ba? I'm sure if there is a way for you to come home every day, you will. Tama. Opo. Well, syempre, di ba, your hands are tied, you have to finish some obligations, you have to attend to responsibility, and you have contract, and then, di ba, mayroong financial aspects, and, you know, hindi mo ito desisyon na pwedeng gawin agad-agad. And I understand you, no? Alright? Yan yung mga bagay na pag LD, pag OFW, non-negotiable yan. At some point, kailangan talaga intindihin yan. So yung mga bagay na, huwag yun ang dagdagan pa. At yan na nga lang mga yan, mahirap ng intindihin as it is. Mag-aaway pa kayo dahil sa mga simple bisikleta. Diba? Nag-meeting sa chairman, nag-inaaway mo ba? Imbis na pagkatapos ng meeting, ang tanongin mo, kamusta yung meeting? Ano na pag-usapan ninyo? Balitaan mo naman ako. Di ba sarap nun? Make yourself a part of his day. Well, do not question the guy, di ba, how and why he did things. Magtanong ka, how was your day? Well, itanong mo, di ba? Itanong mo sarili mo ngayon natin, di ba, sa takbo ng usapan natin. When was the last time that you asked kamusta ang araw niya and you were sincere trying to get to know kung kamusta talaga siya? Kasi pakaramdam ko nagtatanong ka na lang because you want to corner the guy. Pangit. Look after each other's welfare. Look after each other's welfare. Nag-meeting kay chairman, pwede mo na, kamusta? May iniisip ka ba? Pero ang dating pa kanina, nagkwento ka, nagtanong ka, ba't wala ka sarili, matutang ka na naman, galit ka pa. Tawarin niya natin. Hindi dahil lalaki yan, di ba? Hindi nakakaramdam ng kalungkutan yan. Hindi dahil lalaki yan, hindi nakakaramdam ng maging upset yan. I want you to remember this. Alright? I should not be telling you this. Alam nyo, lagi yung binibista mga lalaki. Not because kinakampihan ko. Not because I seek na intindihin nyo kami more than intindihin namin sa mga loob ninyo. Of course, dapat kayo talagang reyna eh. Pero tandaan nyo to, ano? I'm saying these things because I want to educate you how to deal with us. Madali kami utuhin. You have to remember that inside every man in this world, that's operative term, there's always a little boy. Always. In every grown-up man ate, there's always a little boy inside. Di ba? I want you to befriend that little boy, ate, and you own the guy. Period. Kaya ba kaya bang little boy ang iniisip mo? Baka yung ano, ha? Pero pwede rin. Pwede rin ko yan. Kung yung little boy na gusto mong ano, laruin tuloy. Kung yung little boy na gusto mong ano, kaibiganin, pwede rin. Honestly, ha, mga kaibigan, you have to remember that
inside every man in this world, mga kaibigan, is a little boy waiting to be pampered. Alright? Opo. Maglambingan na kayo. Thank you, Papa Jack. Oh, thank you then. You are 37, ate. It means so much that you are asking advice from me. I really hope, ate, na hindi lang ito lip service. I really hope, ate, na hindi lang ito dahil nag-usap tayo. Brutal akong kausap, that's why you like that. If, alam mo, ganito, ano, Hindi po. Jane, ganito na lang. Kung sa akin, nag-submit ka, the more that you submit to your boyfriend, I'm a stranger, I'm a complete stranger to you, but you submit to me. You respect my wisdom. You make me feel, ate, that you value whatever I'm going to tell you. Tama? Opo. But I'm a complete stranger to you. Yung jowa mo, hindi mo binibigay sa kanya itong gandong respeto, the more that you have to give this to him. Understood? Apo. Sige na. Kasi Papa Jack, kaya pinipilit kong tumawag sa inyo kasi naging part na kayo ng sa aming dalawa. Kumbaga ako yung since 2013 naging kami, palagi kaming nakikinig sa inyo. Salamat Bali, minsan po. nakakapulot kami ng aral sa inyo or yung mga advice nyo, minsan ina-apply ko rin. Tipong ganun po. Talaga ba? Kaya, opo. Try mo rin sa mag-apply Kahit ng na nasa lotion. trabaho po ako. Oras na ba? Kahit na nasa trabaho po ako. 11:40. Nakikinig po ako tapos yung bisor ko po. Yung bisor ko po maririnig niya. Tapos magtatanong siya sa akin, ano yan? Ganun po siya sa akin. Tatawanan na lang po ako pag nakikinig ako sa inyo. Thank you very much. That means a lot. That means a lot. Jane, it means so much that you listen to my show and I've been a part of your story. So it will be painful in my part, ate, na maghiwalay pa kayo. Diba? Ako kaya nga po hindi po ako bumibitaw. Kung baga inaayos ko po kung ano po yung problema po namin. Tawagan mo na siya ngayon. Maglambing ka na. Anong tawagan niyo? Mahal po. Oh, yan. Sige. Go. Salamat sa pagtawag, ha? Papa Jack, pwede pong magbigay mo lang po ng message sa anak ko po. Sure, go ahead. MJ, anak, mag-ingat ka palagi dyan. Lagi mo tatandaan na miss ka na ni Mami, mahal na mahal ka ni Mami. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Tsaka sa kapatid ko po, salamat sa pag-aalaga kay MJ. Thank you. Yun lang po, Papa Jack. God bless you, and I hope to meet you when you come home. Oo, Papa Jack. Nakaplano na talaga, Papa Jack eh. Dumaan ka dito, ha? Magdala ka ng 1.5. Opo. Biro lang. Masaya na ako ma-meet kayo. It means so much. Thank you very much for calling the show. Okay. Bye-bye. Thank you po. Ay, nako! Minsan, no, ang hirap talagang solusyon na isang problema, lalo kung wala ng problema. Sometimes, it's very difficult, mga kaibigan, to come up with an answer because we are asking the wrong question. Hello po sa mga taga Davao. Taga Davao po. Bagong dating. Davao? Ay, hindi. Taga? Dagupan. Tacloban. Kaya mo na. Taga Philippines. Ipatingin ko lang ang aking Mendez Medical Group Family. Maligayang pakikinig po sa aking Mendez Medical Group Family. Salamat sa aking skincare and weight loss program. Kala nyo, ha? Kapos ko mamayat, mga kaibigan. Lipojet. Wala 2 weeks ago, taba-taba ako eh. Kahit naman ako ngayon. Mendez Medical Group, Dr. Policarpio, taas ang kamay. Dr. Lim, taas ang kamay. Dr. Lim pala, taas ang kamay. Dr. Estrella, taas ang kamay. Dr. Lazaro, taas ang kamay. Dr. Pales, taas ang kamay. Please proceed to the canteen right now. Happy birthday, Ate Dulce. Amo, ano to? Frosh Pañeros and Kuya Elmer, stay crazy. God bless. From Attorney Eva, ano to? Manuel? Villaruel. Nag-aaral pa lang, attorney na.
Yan. Loko baka mademanda ka ng ethics committee. Hi, Jim Rosette. Advance birthday. Tama na ang pagdalo, sabi ni Christine Iara. Bakit sa akin pinadaan, di mo sabihin sa kanya? Number 1 fan mo ako. Ang dami yun na number 1. Mag-number 2 naman ito. Ikaw yung huling pinapakinggan namin bago kami matulog. Crush kita, sabi ni Virgie Rosette. Sino to? Wala. Si Virgie ba? Virgie pa? Maligayang pakikinig po. Ayan. Katrina Brick and Brian Fernandez. Ayan. Hello po. Hi po sa 4DPS 2015 to 16 ng SBC Manila. Miss na namin kayo. Maligayang pakikinig po. At Papa Jack, hi. Ako yung caller last May 23. Babati naman yung batch 88. At kasama ko si Michael. At sa mga anak kong si Nicole, Chanel at Kiefer. Okay na, ma'am? So, kayo po yung tumawag, ma'am? Talaga? May 23? Nasira ko ba yung buhay niya? Nakakatuwa yung mga tumawag. Thank you very much po. I really appreciate this. Mga kaibigan, every time I go on air, every single night, the only agenda I have in mind is to be a friend. At walang pressure yan. So salamat if you take me as a friend. Thank you po for dropping by the station. Caller dito. Hindi ko alam ano napapala niyo sa akin. Hindi ko alam talaga. Maliban sa may aircon kami, nakiki-aircon na. Yung mga nanay ng mga taga-pats dito anak niyo dito pa gabi na sa house. Tapos garbanzos talaga ng mga to. You brighten my day, showing me my direction. You're coming to me, giving me inspiration. Tara na. Ay, nako. Matula ba ito? Gabi na naman. Hello dyan sa mga pumapasada pa rin hanggang ngayon. Doble na naman ang kayod natin. Siyempre para sa mga pampaaral ng mga anak. O kaya pambili ng bagong gamit sa bahay. Pero manong kuya driver, doble ingat din sa kalsada. Minsan kailangan din natin ng pahinga. At sana may kasangga tayo sa buhay. Well, kung kasangga sa buhay ang pag-uusapan, madali lang yan. Manong, sumali ka na sa Pepeng Pasada Club ng Shell. Alam nyo na dati kasali ako dito. Nagtataka yung mga kaibigan ko, bakit ka kasali, driver ka ba? Bakit ba? Nalusutan ko. Totoo nga, nakapag-register ako. Na-scam ko siya. Totoo nga, nakasali ako. I think I hosted an event in Cebu ng Pepeng Pasada Club, and then they give me a card, tapos in-enroll ko na basta ganun, wala na rin yung card ko Pepeng Pasada Club, para sa mga mamasada po ito dahil dito pwede kang makatanggap ng iba't ibang benepisyo patuloy na pagtangkilik mo. Maaari kang makatanggap ng scholarship para sa kinabukasan ng iyong pamilya, okay, iba't ibang rewards tulad ng appliances, libreng gasolina na pwedeng makuha gamit ang naipong points. At kung sakaling may mangyari sa iyong aksidente, wag naman sana wag naman sana sa kalsada, hindi ka pababayaan dahil pwede kang makatanggap ng accident insurance para sa iyong paggaling. Di ba ayos? Ano na kuya driver? Sali na sa Pepeng Pasada Club. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa pinakamalapit na Shell Station. Di ba? Punta lamang sa pinakamalapit na Shell Station. Kung ayaw mo, doon ka sa pinakamalayo. Magpagod ka. Gusto ko pala ang dahil na yung malapit, doon ka pa sa malayo. May iba-iba lang ba yung trip natin? Sige. Punta ka sa pinakamalayo Shell Station, yung mapapagod ka. Punta na sa pinakamalapit na Shell Station. Binabati ko yung mga tropa ko dyan sa mga Shell Station sa may Buendia. Diba? Minsan, pag parada ko dyan, papapagas ako mga kaibigan, alam na nilang 300 lang kakarga ko. Walang budget ba? Bakit ba? Hindi mo ako mayaman. Gusto ko lang talaga yumaman Alam niyo mga
kaibigan, kaya pinagtagal ko yung caller natin, yung taga-Canada. Kasi eye-opener yan sa mga jowa. Eye-opener yan. Lagi ko sinasabi ito at minsan makulit na ako. And guys, sorry but I will say this again. Guys are born stupid. We are stupid. It's very easy for us to be stupid. Effortless yan sa amin. Effortless yan. Di ba maging stupid? Di ba? Kaya pag inaway mo kami sa maling paraan, we're just gonna be stupid on you. Pikong ka lang sa amin. Diba? Tama ganun, di ba? Train a guy. I-train nyo kami. Maniwala kayo. It will be to your full advantage. Mag-uumpisa yan sa ligawan. Ayan ang emphasis ko talaga. Diba? Magpaligaw kayo na maayos. Sagutin nyo lang ang lalaki pag naramdaman nyo that this guy is already considering you as his way of life. Period. Pag hindi ka way of life ng lalaki, huwag mo sagutin. Dahil ikaw masakit ang ulo niyan. Gusto mo lang cute kasi malaki yung ano. Yung muscle, ano ba? Ano bang iniisip niyo? Bababoy nito mga. Ito nga, ba't ba? And please, hanap ko yung lalaki who will treat you like a queen. At tayo mga lalaki, our duty to our girlfriend, di ba, or wife, or partner, is to make her feel that she is the most beautiful girl in the world. Ano man ang paraan mo, ulitin ko ano man ang paraan mo, pag naramdaman niya yan, ano man ang paraan mo, job well done. Huwag naman illegal, ha? Mama, illegal yung gawin mo. Siyempre, exempted na yun. Hindi na kasama yun. Maligayang pakikinig po yan. Bianli, Sam, Suyen, Jean, Atlanta, Engineer Soli, Engineer Naval, Mr. Bunda, Mr. Satentes, Mr. De Los Reyes from Jeric. Maligayang pakikinig po. Kumusta kayo? Anong oras na ba? Wala, alas 12 na. Ala! Thursday na, mahahati ng katawan. Mga mananagal, mahahati na ngayon. Gusto nila pa nagpahid ng langis, may gluten na yung langis. Pusang minta ka. Magpapahid ka ng langis, gusto may gluta ka talaga. Thursday na, Mabati nga muna. Nabati ko lang. Tita Winnie ng Ayala Fairview Terraces, maligayang pakikinig po. Tita Jim Mendoza is tuning in. How are you? Sabi niya, okay tita. Bati naman sila Nestor Bandiola, Merly Sandico, Princess Sandico, Mermy W, Angie Gallego, Nurses Carmen, Neri, Catherine, Dayan, Regina, Inoves, Rigor, my niece Paula, and Paula Camille. Isang tao lang pala yan, maligayang pakikinig po. Yung MAP sa Makati, nakaantabay ang third shift mobile. Magandang gabi po from Tango Oscar Filosofo ng Charlie Lima, maligayang pakikinig po. Ellen Claudio, ayan, from Union City, and Kuya Ewa, Agnes Soliva, John Mark, James, Nicole, Michael Soliva, ayan, salamat for accommodating. Sabi ni Sonny, nandito kanina, Paps, kamusta? Maligayang pakikinig. Tita Nelia Estrada is tuning in, nakaantabay from Kalasyaw, Pangasinan. Tita Winnie, maligayang pakikinig po sa iyo. Comment ka ng comment, ngayon ko lang nabasa, napak, ganun, tuloy yung text mo. Ayun na Winnie, kamusta ka na? Tita Tansing, maligayang pakikinig po sa iyo. Ayan. Jonas Ariza, babati naman, please. May Snack Chat, Batang Tundo at Nesmaki. Salamat po sa pagantaboy. Thank you. At nag-text si Ate Nemi kung magkano ang kinita ng food cart ko kanina. Magkano kinita ko kanina? Papamita ako, ha? Ibang bakit kami ng Meralco bill bukas? Matumbal lang kita ngayon, ha? Mag-donate ka kayo sa akin. Yung mga mayayaman dyan, ha? Donate nyo sa mahihirap yung may nasunugan, di ba? Kanina baba. Di ba? Minsan mga kaibigan, yung
yung may ito, panawagan sa may mga kaya. Ang dami naman may kaya sa Pilipinas eh. Sometimes, di ba, yung we are going to pray for them is overrated eh. Diba? Donate your prayers if you even call that a donation. Di ba? And your cash. Tangible yan. Totoo lang, real talk tayo. Maligayang pakikinig po. Hello po sa mga taga-Kingdom Saudi Arabia. Ayan. Hi po kay Mrs. Cheska San Diego. Nasa Coron, Palawan. Talaga, si Cheska, ka-office mate ko yan. Si Cheesecake ang tawag. Ewan ko ba bakit cheesecake? Wala na. Mamaya-maya na iba mga kaibigan. Iihi na ako talaga. Ano daw? May nakalimutan pala ako gabi. Basa ng ano? Kanta. Hindi ko nabasa. Ano yung magandang basahin kanta mamaya? Let's read mga kaibigan. I Owe You Later. Alright, but in the meantime, let me play the music of Kenny Rogers with the song You and I para po sa lahat ng mga in love. Okay, alam niyo ba? Alam niyo bang ano, nakakaanaan ng ano? Nakakanaan daw, ako totoo, nakakanaan daw mga kaibigan, yung mag-gel ka sa ulo, hindi ka maliligo sa gabi. Alam ko na kung bakit may anan ako nung high school ako. Hoy, hindi totoo yan ha. Minsan ako ng sarili ko naman nagkaan. Ay, nako, mga misis! Abay tapusin ng drama sa labada mag-Pride. Antibacteria with Power Bula na tumatanggal ng 99.9% ng bacteria. Pride antibacteria with triclofoam formula. Power Bula, power laban sa bacteria. Kawa at handog ng ACS. Happy listening to Lynn Assessor. Sorry mama, di ko na ano. Pabati naman daw, I love you Jed Esguerra ng Makati from LJ ng RI ba ito? USA. From, ito, pinakisuyo kay Lynn. Arnold Caldea is tuning in right now. Patrick Sayacor ng Bacolod City, maligayang pakikinig po. Thank you very much for tuning in. Sa mga hindi ko nakabati, na magalit sa akin, thank you all and maraming salamat sa inyong pagtitiyaga. Papa Jack, makibasa naman atula. Di ko pa nga ako nakakapag-ipon ng mga tulang babasahin ko eh. Oh, I promise you that. Ano? Pasensya na mga kaibigan ha. Oh. Hindi ko na mabasa yung iba. Ano magalit ha. Alam nyo naman yung lolo, perfect lang. Ay, cute lang, hindi perfect pala. Our caller is Cedric ng Valenzuela. Hello, Cedric. Hello po, Papa Jack. Hi, good morning. Good morning po. Good morning, Fafa. Good morning po. How are you? Okay lang po. Okay. Anong ginagawa sa buhay? Estudyante po. Estudyante? Opo. Anong kurso? Criminology student po. Uy! Nako, Brad! Congratulations sa inyong mga nagpupulis at mga pulis na may pulis sa booth ngayon, si Ogie the Policeman. Alam mo kung anong motto niya? Ano po? Putok ng putok, kahit anong sulok. Hindi, joke lang. Hindi niya motto. Hindi ko po kilala yun. Hindi ko rin kilala to eh. May barkada kong pulis. Maligayang pakikinig po sa mga pulis. Ako po anak ng pulis. Ako ay anak ng pulis, Cedric. Talaga po? Yung tatay ko naka-duty na ngayon sa piling ng Panginoon. Ay. Anyways, congratulations because honestly, di ba? Okay. Hindi ko alam kung pulis ka na by the time na matapos ang termino ng ating tatay. I always refer to our person tatay. Kasi napakatatay ng datingan eh. No? Pati yung sermon. Di ba? Hindi ko alam pero mag-aaral ka mabuti eh. Brad ha? At parang ako na huwag mo mamantsahan ang uniforme. Opo. Right? Sige. May love life? Opo. Bakit? Hingi po ng advice. Okay, sige.
Alright. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Kwenta mo na ako. Ano po, yung girlfriend ko po kasi. Hello? Nandito pa ako. Sige, nagkakamot ako ng ano. Ay. yung, yung girlfriend ko po kasi. Gano'ng katagal na kayo niyan? Ano po, 2 taon na po, mahigit. Ah, okay. Ano meron sa kanya? Ano po lately po, lagi na po siya nagsusungit sa akin kasi nakagawa po ako ng kasalanan. Ay, huwag kang magtaka pala. Nakagawa ka pala ng kasalanan. Hindi talaga magsusungit sa'yo yan. Pero ano po bago naman na po ako, inayos ko na po lahat. Kailan mo nagawa yung kasalanan mo? Ang tagal na po. Isang taon na rin po. Tapos parang sa tuwing mag-aaway po kami, nag-flashback lahat po. Parang, Ay, Brad, normal. Ay, nako, sa ito. Kung kahit 10 taong pa lumipas, normal yan. Diba, ganun yan eh. Pag nagawa mo ng kalokohan ng girlfriend mo or wife mo, diba, at pinatawad ka niya, you have to live with the fact, mga kabisyong lalaki, that she will always remember every time she's upset. Kahit walang kinalaman sa nagawa mo pagkakamali. o yun nga po, parang, They just forgive us, they never forget. Tandaan yan. But you have to live with it. Nalaglag ko lang po yung phone. Sabay, ano meron dyan? May tinatago ka, no? Kakatext naman si may... Ang Brad, layo nung connect po. no, sorry Brad. Kung ang kwentuhan natin ngayon ay yung girlfriend mo naging nagger ng walang dahilan, kampi tayo. Maliwanag to ha. Pero pag yung girlfriend mo ay naging nagger at ikaw ang pinagmulan, ay Brad, wala tayong magagawa dyan. Pero ginawa ko naman na po lahat. Bago na po ako. Doon na tayo Brad. Well, yung nga lang, nung nagloko ka sa kanya, tinanggalan mo ang sarili mo ng karapatan magreklamo pag nag-tantrum siya. Ganyan talaga sila. No, ganyan yan. You can't take that, get out of the kitchen. Ganun kasimple to. Kung ayaw mo na, hindi mo na kaya, dahil given na yan, makipag-iwalay ka na. Ayoko po. Ay, wala eh. Ayoko po. Kasi, Ayoko po sa Brad, iwan. ganito Brad, unang-una, simple lang yan. Hindi siya nagar kung hindi mo siya niloko. Opo. Di ba? Opo. Ang babae, ito. Ang babae likas insecure. Whether aminin nyo o hindi yan. Likas yan. They will always have that insecurity. It's never a bad thing. Check and balance yan eh. Di ba? Now, pag niloko mo siya, it turns into something very negative. Niloko mo eh. Sabi ko naman our first rule is to make them feel they're the most beautiful girl. Tumingin ka sa iba, na-violate na yung first rule. Walay na, napakdanan na kayo. Wala ka, Brad. Pag niloko mo jowa mo, at may ulo niya, sinong batang niya tungkol doon, wala ka na magagawa. Tahimik ka lang. Antay mo lumigulo. Ganun kasimple yan. That's the only escape. Ouch. Eh, kasalanan mo to eh. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ganun yan. Hindi sila marunong lumimot talaga, Brad. Ay, ang mga babaeng niloko nyo at may naaalala, akala nyo ba gusto rin nilang masakit ulo nilang may naaalala? Hindi naman nila gusto yan eh. Kung makakalimutan lang nila yan, kalilimutan nila yan, sila rin naman nahihirapan eh. But, it's embedded in their DNA. Wala silang magagawa dyan. Parang tayong mga lalaki. Kahit mahal na mahal mo yung jowa, pag may dumaang chicks na katupis, titingin tayo. It's not our fault. Why? We are born that way. Embedded yan sa mga DNA natin. Kaya napipigil sa mga prank na yan, di ba, na para tignan kung titingin na lalaki one day. Titingin talaga kami. Bakit? Eh, pagkatao namin yan eh. Wala kayong magagawa. DNA namin yan. Ganon din naman babae, Brad. Niloko mo siya, she's hurt, she doubts you because of your own doing. Hindi ka pwede magreklamo. Niloko mo siya eh. Kung pa pwede lang niya kalimutan yung ginawa mo, di ba?
pwede lang niya i-unload yan ng anytime niya gustuhin, gagawin niya yan. Hindi niya kaya kasi pagkatao na nila yan. Paano po yung, ano pong mga siguro po dapat kong gawin? Or, Wala. ginagawa ko na po eh. Wala, Brad. Wala ka Bumabawi po ako. Kaya nga, Brad. Better ko po. Brad, kahit 10 years down the road, yan pa rin yan. Maniwala ka sa... 10 years. Oo, kahit... lifetime yan. Believe me. Until she will just get you... di ba? She will just get used to it. Until maging biro ka na. But it will take a very long time. Ba, kumain ka sa McDo. Di ba nag-take out ka sa McDo. Umuwi ka sa bahay niyo, nakalimot na kung bumuwi yung gravy. Yung ganun, kasimpleng... Kakain na kayo, walang gravy. Uuwi yan sa pinagawa mo. Asang gravy? Wala. Walang gravy? Ayop ka, naalala ko na naman. Niloko mo ako 5 years ago. Babalik talaga yan. Ako. Ganon sila, bro. Wala tayong magagawa dyan. Ang hard. Diba? So, what's the bottom line? Huwag niyong lokohin. Diba? Ganon kasimple yan. Ayaw mo na. Stress, huwag mong lokohin. Period. Ako may punta. Opo. Ay, niloko mo. You can only have yourself to be blamed. That's it, pansin. Hindi tayo kampi. May ginawa ka eh. Wala nang kumpinta na. Alam ka naman siya may kasalanan. Kasi kung Brad, ganito na tayo, para malinaw sa inyo ha. Kung nagger lang siya nang wala kang ginawa, kampi tayo. Awayin natin siya. Tara, rest back tayo mamaya. Di ba? Kung naging nagger lang siya nang wala naman ikaw nagagawang kahit ano to trigger that, kampi tayo. But that's not the case. The story is, may nagawa ka. Hindi nang gagaling po yung lahat, kaya ganun. Ayan na? So, dun po talaga nang gagaling pala lahat. Hindi ko Kaya alam, ganun Brad. po. Sana hindi. Ang sinasabi ko lang, Chong, pag yun ang dahilan, huwag ka magre-reklamo. Ganun kasimple yan. Kahit minsan, kahit may pwede ka pang isagot, pag binilig niya nagawa mo kasalanan, wala ka na to. Wala po akong ma-rebat. Wala po akong mabalik. Wala. Kainin mo yung sarili mo. Ganun. Hindi na po yung tinatopic niya. Ano na lang, nangana ako parang, oo nga, may ginawa ako. Yun, Brad. Hard. Baho ah. Ay, sorry po. Kung nakikinig siya, ano mensahe mo sa kanya? Maglambing ka na, baka makatulong. Lahat po tulog na po yun. Makakating sa kanya to, ano mga lala. Daming chismoso daw. Sige po. Paano message po, Papa Jack? Anong message po? Mensahe mo sa kanya. Sige po. Message. Camille? Lave? Ang tawagan niya mo, Lave? Di ba pangalan niya po yun? Ano na? Pangalan niya po. Penguin po tawag ko sa kanya. Penguin. So, kasi po para po siyang penguin maglakad. Kaya ko supportahan yan. Mga tukso dyan. Okay lang po yun. Di ba? Bakit din ba kaya yan? Ang tawag ko sa jowa mo yan, pangalan ng mga hayop, no? Ang cute nga po nun eh. Diba? Ano ba yung kaparasan ng penguin? Dodo. Yung penguin po ng Madagascar. Ang tawag ko po sa kanya ay Dodo. Bakit? Mukha po siyang Dodo. Hoy, hayop yan ha. Di ba? Anong tawag siya ng jowa mo? Platypus. Ano? Hinati po namin. Sa akin peng, sa kanya green. Talaga? Pwede naman yung Do. Ang tawag mo sa akin, Do. Sa'yo, Do din. Bakit? Dodo. Dodo. Oh, yes! Ay, 1240, maganda joke. 1240, maganda joke. Di ba, no? Ano ba magandang hatiin naman? Di ba? Ano ba maganda? Ha? Key po, yung power ng Chinese. Hindi yan? Ano na? Key po, yung power po ng Chinese, yung parang
Ano po? Hayop nga, Brad, eh. Bakit siya ang sinasabi? Hindi po, yung sa Chinese toy power na ano nila. Animal! Di ba animal yan eh? Ay, Hmm. sabi niya po pwedeng hatiin eh. Okay po. Elephant? Ellie tsaka Fant, corny. Hmm. Yung peacock sana, kaya lang pangit eh. Hey, Ops! Magmensahe ka na. Tama na, Brad, ha? Oh. ako po. Alright, mga kaibigan. Ulit nga ito, sino nanay mo? Okay. Ano pangalan nga? Pabalik. Ang pangalan jowa mo? Camille Clave po. Camille Clave. Sige, dali. Opo. Anong team song nyo? Ay, Ano bang Meron po kayo nakita? yung Ano? Hindi po, yung team po namin yung kay Charlie Wilson. Ay, alam ko yan, Brad. Yung Heaven na... Yun po. On this day, even though you're so far away, I hope and I pray. Ano ba yan? Somewhere Opo. in your heart. Wala kami ng Brad, sorry. Ay, Kinanta mo, wala ka pala. Oh, next. kayo na lang po kahit Hindi, sige. ano po kayo wala. Baka meron pa kayong secondary, di ba? O, game. Ano pa? Yung sa Never the Stranger po, yung inch by inch, moving closer. Yun po. Ano yung masakit ipin mo? Ano yung ginagawa mo? Sabi niyo po yun eh. Wala kami yan eh. Po. Oh, Mapahiya ako dito ah. Wala kayong mga cool na kanta. Wala kayong mga cool na kanta ah. Ayun, pag the years. luma. Luma po. Meron kami, ito maganda. Ang title niya ay They Say You Found Somebody New. But that won't stop me from loving you. Yun po. Alam mo yan? Ako na po. Well, I'll just say we've never met. Am I that easy to forget? Cute yan. Gusto mo kantahin ko? Ito po. They say you found somebody new. Bago to eh. Sige po, alam yan. Kabats yan ng mga kantang Tell me when will you be mine? Ay, hello. Tell me quando Quando. we can share a love divine. And then darling, tell me when. Hindi ko po alam yan, Papa Jack. When will you say yes to me? Hindi mo alam yun? Hindi po. Wala ka may tulong. Luma po ba dapat? Hindi ah. Ano ka ba? Andayan na yung bago dito. Oh, Alam ko na. kaya alam po ko lumang luma eh. Ano yan? Ang title? Hindi ko pa alam ko lang yung kanta. Sige, sige. Bigyan mo akong tono. Kaya ko yan. Kaya na po yung This time I'll be sweeter. Yun na yung title mismo, Brad. Yun na Yung lyrics, yun na mismo yung title yun. yung po yung lyrics, hindi ko po alam kung nagagandahan po. Our love will run deeper. Opo, yan po. I won't mess around. I won't let you down. Ang gulo mo. Yun po, ang ganda po nun. Okay. Makaiyak yan, pero hanggang. Oh. Oh, magbisahe ka na sa kanya. Ang tawagan nyo ay Peng. Penguin to. Sige, game. Queen. Kung nakikinig ka man, ala, ganda ng kanta. Ano? Kit mo. Gusto ko sa'yo. Gusto mo talaga yan. And I'm game. Darling, can't you see Kung nakikinig ka man, ako po. is done?
Pero ang ganda ng kanta. Oh my God! 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 Ganito. Alright, ganito na Cedric. Opo. Ako na-appreciate ko naman. Ako, ramdam ko naman na you regret what you've done eh. Di ba? Opo. What I'm trying to tell you here is normal kasi yung reaction niya eh. Di ba? And if you want to tell me, Papa Jack, kailan matatapos yung pagiging upset niya sa nagawa ko? Wala. Di ba? Sabi nung eto, galing from Brother Bo. Ang babae daw, ganito yan. Napakatotoo nito ah. Ano lang to, in-impart lang ng boss ko si Sir Jojo. Sabi sa akin. Kasi minsan kaya kami mag-usap ng boss ko, medyo emotional kami. Iyak lang minsan. Totoo ah. Ang babae daw, according to Brother Bo, nakikinig ka? Opo. Ang babae kapag may ginagawa tayong effort sa kanila within the day, nililista nila yan. Yung effort sa ginagawa natin, let's not mistaken, be mistaken mga lalaki, di ba, na hindi nila nakikita yung ginagawa natin. They just don't see it, they just don't say it, but they see it. Nakikita, maghapon, nililista nila yan. By the time na matutulog sila, buburahin nila ulit yung listahan. So the following day, you have to come up again with an effort or efforts para maglista sila ulit. Okay? Ang hindi nila binubura, yung mga kasalanan. Hindi, kasama sa nabubura yan. Naandun yun sa kabilang page. Di ba? I mean, at some point, unfair yan eh. But then again, it's a way for us mga lalaki to be reminded na hindi dahil minahal na tayo, hindi dahil kapaka, di ba, andun sa buhay nila, we stop coming up with efforts. We have to go on and continuously make them feel special. Opo. Alright? Opo. Sige. Anong trabaho ni girlfriend? Estudyante pa rin po siya ngayon po. Parehas po kami. Sige. Gusto niya mag-Star City? Opo. Bakit sa city po? Oh, gusto mo? Mag-debate po kami. Bahala kayo kung gawin doon. Gusto niya? Sige po. Gusto niya ba? Opo, opo. Oh, sige, mag-ipon ka ha. Sali mo siya dyan. Bakit? City. Ano bang iniisip mo? Bibigyan kita? Oo, kala ko meron. Ay, ano ba yan? Hindi ko pa nasabi sa'yo. Ay, napakgana na eh. Wala, ay. Disappointed si Kuya. Wala ko ma-debate ko na. Ngumiti na ako hanggang batok. Hindi, sige, bibigyan kita. Wala, meron. Bigyan kita ng 4 na ride all you can tickets to Star City. Mag-aya kayo, double date. Apat po. 4. Apat. Brad, bawal ibenta. Huwag kang ninja, ha? Opo, apat. Ang dami. Ang dami, 4. Siyempre, more than 2 is many. Ano ka ba? Hindi mo, excited mo ako. Debate kami. Yan. Sige, ha? Bibigyan kita ng 4 na ride all you can tickets to Star City. Diyan ka lang sa kabilang line. Opo. Kakausapin ka ni Papa Sap. Si Sap yung ating kakausapin ka niya. Kukunin mo yung number niya, kukunin niya yung number mo, and then you guys will coordinate when are you going to pick your ticket up here, alright? Opo. Kasi hindi ka pa pwedeng dumating dito ng walang pasabi. Nakukunin mo yung ticket kasi pag dumating ka ng walang pasabi, uuwi ka din ng walang napala. Kasi we have to prepare the ticket for you, alright? Opo. Sige. Diyan ka lang sa kabilang line, huwag baba, ha? Okay po. Okay. Thank you po, Papa Jack. Sige Alright. po. Thank Sige. you po. Bye-bye. Ay, naku. Ang cute ni Kuya, no? Grabe na i-taste. Ay, naku. Ganun kasimple, niloko mo eh. Kahit kay Jimmy Jefferson, naalala nila yan. Oy, magandang balita ito mga kabisyo. Oh. Let's be in the moment. Dahil ang Cherry Mobile ay maghahatid ng good vibes sa ating lahat. Starting with Flair S4 Plus. Good vibes talaga.
Dahil ang Cherry Mobile Flare S for Plus ay naka-Android 5.1 Lollipop for improved performance. 16 megapixel yung kanyang main camera at 8 megapixel yung kanyang front camera for a perfect selfie na gusto nating ma-achieve lahat. Naka 4G LTE ready and for fast internet connection kahit lang sulok kaman ng mundo. Huwag sasawa at mag-store ng mga photos at videos dahil 16 gig expandable internal storage at 5.5 Full HD screen para sa mas malapad at mas malinaw at mas klarong panonood. Malapad, parang ilong ko ba yan? Wait, just lang. OTG ready. Yan. Sa mga USB devices para all access sa lahat. At kabog na kabog sa shining, shimmering, splendid na deluxe. Yan. Chassis back cover, mga kaibigan. So, yan po ang Flare S4 Plus. All yours for an affordable price of 7,999 pesos. And if you call in the next 30 minutes, wala ako doon. Huwag ka tumawag. Punta kayo sa pinakamalapit na Cherry Mobile Store or Concept Store, or you can go to cherrymobile.com.ph for more details. Yan po ang Cherry Mobile, mga kaibigan. Always have a cherry day, every day with Cherry Mobile. Click tayo sa Cherry Mobile. Put it up, yo, put it up, yo. Uy. Mga kaibigan, it's goodbye time. Before I say goodbye, I'm going to read a song. Di ba? Lyrics ng kanta. Sa mga dumalaw dito, thank you very much for dropping by the office. Maraming salamat sa inyong pagtambay dito, mga kaibigan. I promise this last night, hindi ko naman nagawa. Ngayon ko palang gagawin, so patawarin nyo na inyong lola, mga kaibigan. I'm going to read the lyrics of the song I Owe You para po sa lahat ng corning kagaya ko. I Owe You by Lee Greenwood. You believe that I've changed your life forever, and you're never gonna find another somebody like me. And you wish you had more than just a lifetime to give back all I had given you. And that's what you believe. But I owe you the sunlight in the morning and the nights of honest loving that time cannot take away. I owe you more than life now, more than ever. I know that it's the sweetest debt I'll ever have to pay. I'm amazed when you say it's me that you live for. You know that when I'm holding you, you're right where you belong. And my love, I cannot help but smile with wonder when you tell me all I have done for you, because I have known all along that I owe you the sunlight in the morning and all the nights of honest loving that time cannot take away. I owe you more than life now, more than ever. And I know it's the sweetest debt I'll ever have to pay. I owe you the sunlight in the morning and the nights of honest loving the time cannot take away. I owe you more than life now, more than ever. I know it's the sweetest debt that I ever have to pay. I owe you. Here's the music of Lee Greenwood, mga kaibigan. Yung kanta mismo, I owe you. Good morning, everyone. Time check, we have 4 minutes before the hour of 1 o'clock. Goodbye.